Because naitanim na yung mga seeds of good governance sa lugar na yan. Naitanim na eh. Inaani na lang natin ngayon. No? Sinimulan niya ni dating Pangulong Duterte hanggang sa ngayon, we are reaping the rewards. Actually not we, but the Baweños. Nakikita ho ba ninyo na posible pong maapektuhan ito dahil alam natin na ang Davao Region, andyan po mismo mga Duterte at inuusig ngayon na po politika. Hindi ho ba yan maging hadlang sa pag-unlad, paglago ng ekonomiya? Diyan tayo papasok, Jade, sa question in terms of continuity ng mga pulisiya. No? So tama ka, no? Sa environment ngayon sa ating bansa, politically, inuusig talaga ang mga Duterte. No? Inuunti-unti sila. Nagsimula yan kay dating Pangulong Duterte, impeachment ngayon kay Vice President Sara Duterte, at hindi malabo na baka habulin din yung mga iba pang mga Duterte. But nonetheless, kung sino man yung uupo dyan at papalit na Duterte din, o kaya shares the vision and principles ng mga Duterte. Kasi alam mo, Jade, alam ng mga tao sa Davao that the Duterte brand of governance has been effective. So, kung meron diyang papalit at tatakbo, nakapalit, at sinabi nung kung sino man yon, mapakamag-anak man yun ng mga Duterte o kaibigan o hindi, but that person follows the Duterte brand of governance. Yun ang ilalagay ng tao dyan. So sa palagay ko, kasi natikman na ng mga Davaoenyo ang, kumbaga, yung advantages of being governed using the Duterte principles of governance. Na naging effective. May empirical evidence tayo dyan. Because Davao Region has been growing, and then inadapt ni Pangulong Duterte nationally yung principles na yan. Nakita natin that it works. Kaya no wonder na yung mga kababayan natin sa Davao, they keep electing people who share the same vision. So yun yung nakikita ko. So bagamat inuusig po, tama talaga ka Jade, inuusig ang mga Duterte sa ngayon, hindi ako nawawalan ng pag-asa at optimism na magtutuloy-tuloy pa rin yung kalidad ng pamamahala sa lugar na yan. Opo. Kasi natikman na ng tao kung ano yung klase. So they will keep electing people who share that same principles, Jade. Oo, dahil sa mga karanasan po natin, Doc, kapag opposition ka, kritiko ka ng administrasyon, madalas kasi yung pondo na nakalaan sana sa lugar po ninyo, nahaharang o ginigipit. Kaya yan po yung magiging hadlang o magiging dahilan para mapabagal po ng ekonomiya, paglago ng ekonomiya ng isang lugar, tulad na lamang po ng Davao Region. Nakikita rin ho ba ninyo yan? Well, tinan mo na lang. Pinag-uusapan natin yung paglago ng Davao Region for 2025. So tatanungin kita, Jade, ating mga kababayan, noong 2025 ba, inuusig ang pamilya Duterte? Yes, they've been persecuted by the current government. Inahabol sila, So, pero nakita pa rin natin na lumago yung ekonomiya. So, yung nabanggit mo, Jade, na about government funding for projects, yung budget, yan ay may control ang gobyerno in terms of kung may pera ba na dadaloy dyan sa region na yan, sa mga proyekto, kung ano, mga AKAP, AIX, kung ano, maleta man yan, kung may perang darating dyan. May control si Marcos dyan. Pero, yung mga namumuhunan kasi, Jade, isa pang aspeto yun eh. Yung mga namumuhunan, private yun. So, ibig sabihin, kahit na inuusig ng gobyerno ang mga Duterte sa Davao, and yet nakita natin na nagkaroon pa rin ng paglago sa ekonomiya ng Davao, that says a lot in terms of how that place is being run. Kasi even pinipersecute na sila ng gobyerno, and yet makita natin na may growth dun sa area na yan. Ibig sabihin, the growth is not coming from the public sector. That is coming from private sector investments, Jade. So, sa palagay ko, sa mga investor kasi, alam naman natin, ang pinaka-main criteria nila is kikita ba sila dyan. Kikita ba sila ng profit kapag sila nag-invest sa isang lugar o sa isang venture. Halimbawa sa City of Davao o sa Davao Region, kita ng mga investor, nakikita sila. So, even if, pinipersecute yung mga Duterte, alam nila na the Duterte brand of governance is in place, alam nila na safe yung kanilang mga investment, they will still pursue these investments, Jade. Opo. So, sa palagay ko, kahit na inuusig ang pamilya Duterte, because naitanim na yung mga seeds of good governance sa lugar na yan, naitanim na eh. Inaani na lang natin ngayon. Sinimulan niya ni dating Pangulong Duterte hanggang sa ngayon, we are reaping the rewards. Actually not we, but the Baweños
are reaping the rewards ng maayos na pamamahala ng mga Duterte. Na kahit na inuusig sila, no, resilient yung kanilang ekonomiya kasi nga naging matatag na siya, naging matatag na dahil sa maayos na pamamahala at pamumuno ng mga Duterte sa lugar na yan. Jay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nakikita ho ba ninyo o maaari ho ba na yung mga foreign investors, kung hindi man po sila namumuhunan ngayon dahil nga sa mga issues na kinakaharap natin, maaari ho ba silang direktang mamuhunan doon sa Davao region kung sa tingin po nila at nararamdaman po nila na safe sila o dito nakikita po nila ang tunay na pamamahala? Alam mo Jade, no? Sa ngayon, nationally, kung titingnan natin ang daloy ng mga investment, talagang lagapak, no, ang daloy ng investment sa Pilipinas, no? Kumbaga, para mo sa mga nagdaang panahon, makikita mo talagang bulusok pababa ang foreign direct investments. Pero hindi ibig sabihin na kapag titingnan mo sa mga rehiyon, lahat ng mga rehiyon lagapak pa rin. Kung titingnan mo sa halimbawa sa kaso ng City of Davao and Davao Region for the last, let's say, 5-6 years, makikita mo na the investment sa lugar na yan has been quite consistent. So kumbaga may mga ibang lugar na negative yung investment, umaalis, no? Pero makikita mo sa kaso ng Davao, makikita mo na may mga nag-i-invest pa rin dyan. So that says a lot about the kind of governance, no? Now doon sa tanong mo about sa palagay ko ang pinupunto mo dito whether or not may control halimbawa ang gobyerno ni Marcos Jr. in terms of telling investors where to go. Well, the answer to that is yes. No, kasi ina-approve din nila yan JD, yung mga investments na yan dumadaan yan sa BOI. Pero sa palagay ko dahil sa current climate natin sa ngayon, no, na the Philippine government really badly needs these investors to come. So kapag ka sinabi ng investors na gusto kasi namin sa Davao kasi safe kami doon at maayos, no, hindi kami matetreten ng mga terorista, no, ng mga grupo na yan, walang magagawa rin ng gobyerno if the investors want to invest in that region. No, of course, they might say, may mga iba pa namang lugar na po pwede ka mag-invest, but sa palagay ko, no, in terms of how these investments are being decided, ultimately, yung parang decision din ng mga investors where to invest, that remains to be respected. Jade. No? Kaya makikita pa rin natin even noong mga panahon na pine-persecute ang pamilya Duterte. No? Nagsimula yung impeachment, nadala si Tatay Digong sa The Hague, makikita pa rin natin na doon sa lugar na yan, meron pa rin dumadaloy na mga investment. No? Kasi nga, sa bandang huli, kung saan gusto mag-invest ng mga investor, sa palagay ko, yun pa rin ang nasusunod.